guys, samahan niyo ko ulit for today's video. Bale, heto na nga yung part 2 ng pagpunta namin sa Wawa Dam. Sorry na agad kung magalaw tong video ko na to. Medyo delikado kasi yung daanan, hindi pwedeng bitawan si Samira at wala ding ibang hahawak sa kanya kundi ako lang kasi maraming dala yung mga kasama ko. Kayang-kaya naman yung daanan kung malalaki na, pero kung may mga kasamang bata kailangan talaga nakaalalay. So eto, bungad pa lang to, maganda pa yung kalsada dyan. Marami namang mabibilhan ng pagkain dito, tubig, yelo, kaso nga lang medyo may kalayuan na to sa mismong pinakadam. Madami ngang bubungad sa inyo na nagtitinda dito. Gulay, prutas at mga suso. Maganda sana bumili kasi mga fresh kaso nga lang commute lang kami, mahirap magbitbit. So ayan, habang lumalapit kayo ng lumalapit sa dam, tumataas din ng tumataas yung dinadaanan. Pero safe naman kasi may bakal naman siyang harang. Pero syempre huwag pa din pakampante kasi sa ilalim kasyang-kasya si Samira pag sakaling nadulas siya. Bungad pa lang malilibang na kayo sa tanawin kasi nasa gilid kayo ng bundok naglalakad. Pagtingin mo sa baba para ka nang nasa bangin. Eto ngang si Kuya Cypher namin hindi na mapakali kung saan titingin. Bawal dito ang mahina ang tuhod kasi medyo mapapasabak talaga sa lakaran. So ayan, habang naglalakad kayo sa taas, yan na yung makikita nyo sa baba, yung ilog. Napakadaming malalaking bato. So eto, bago kayo tuluyang makapasok sa pinakadam, kailangan nyo munang magbayad ng entrance fee, 20 pesos per head. Hindi na masama, sobrang mura lang ng entrance fee nila. Yung pamangkin ko nga na si Abigail at ang kanyang jowa ang nagbayad ng entrance fee sa aming lahat. So ayan, medyo marami kayong pagdadaanan bago kayo makarating. Ang ganda sana mag-video sa tulay na to, kaso nga lang natatakot si Samira sa heights kasi sobrang taas din nga naman yan. Pagtiyagaan nyo na lang kung ano yung nakuhanan ko ng video. Gusto pa nga ni Samira magpabuhat dyan pero sabi ko hindi pwede kasi may mga dalahin pa ako sa kabilang kamay. At mas lalo lang ako siya matatakot pag bubuhatin ko siya kasi tataas pa lalo. Alas 8 na nga ata to at ang sakit na ng sikat ng araw. Kaya kung medyo malayo kayo, mas agahan nyo pa para hindi kayo abutan ng sikat ng araw kasi sobrang init. Maaga naman kaming umalis sa bahay kaso nga lang dahil medyo may kalayuan kami, late pa din kami nakarating. Dito sa part na to, hindi na talaga ako nakapag-video ng maayos kasi nga natatakot na talaga si Samira kasi sobrang hirap ng daanan, napakatarik, parang bangin na bababain mo. Tapos ang lalaki pa ng bato, konting kamali mo lang, Diyos mio, basag ang mukha mo. May kakapitan ka namang kawayan pababa pero medyo nakakatakot pa din kasi sobrang tarik niya at mataas talaga siya. Umiyak na nga si Samira sa part na to kasi ayaw niya na daw. Tapos ang gusto niya, buhatin ko pa siya, di mas lalo kaming natumba. Yung pagbaba naming dalawa ni Samira, hindi ko na nakuhanan ng video at medyo may kahirapan tapos ang dami pa naming dalahin. Diyan ba tayo? Akala ko tapos na yung pagkatakot ni Samira pero pagdating namin dito sa tulay na kawayan, mas lalo siyang umiyak at ayaw niya na talagang maglakad. Paano ba naman, napakataas tapos bawat apak mo umuuga yung kawayan, Diyos mio. Talagang umiyak na siya at nagparayaw na tinatawag niya ng kanyang daddy. Kaya hindi na talaga ako nakapag-video kung paano namin inayos yung mga pagkain. Napakadami palang dalang pagkain ng aking pamangkin at nung kanyang jowa. Pero tamang-tama lang naman dahil maghapon naman kami dito. Hetong napili namin cottage is nasa ilalim. So nandito kami sa tubig. Katabi namin yung mga malalaking bato. Madami namang cottage dito, may mga cottage na nasa ibabaw ng malaking bato, may mga cottage pa sa malapit sa pinakadam talaga. So itong pinili namin is nasa pinakailalim, 250 pesos nga pala to. Para sa akin, pinaka-perfect spot tong napili naming cottage. Samira!
sinaunang tao nun. Nagbibihis siya kasi